Okay, good morning, no? Nandito na naman si Coach Brosco, no? Maghatid sa inyo ng konting kalaman regarding sa pagdidibon ng bangus, no? Para maayos yung pagkain natin ng boneless na bangus. Kasi marami sa atin talagang takot kumain ng bangus dahil nga matinik ang isda na ito. So kapag boneless na yung bangus natin, no? So masarap kainin, no? So kailangan marunong tayo magdibon ng simpleng paraan lang, ha. So simpleng paraan lang. So samahan niyo ako, no. Pag-aralan natin kung paano magdibon ng bangus. So ano ang kailangan ng ano ang kailangan upang magdibon tayo ng bangus. So una, ito yung forceps natin, no. Forceps, no. So kailangan natin to. So nabibili to sa mga online shop, no, like Lazada. So makakabili kayo nito. Alright, so ito yung kailangan natin. And then yung kutsilyo. So gagamitin natin yung kutsilyo pang ano lang doon sa linya ng bangus, no. So kahit kutsara pwede. So ito yung gagamitin lang natin yung likod ng likod ng kutsilyo para hindi maputol yung mga maliliit na tinik, no. Tulad nito pag ginagano niya, no. Yan. So sundan mo lang yung linya. Yan. So yan yung purpose ng kutsilyo sa likod ng kutsilyo, no. So tara, samahan niyo ako. So kailangan, no, pag nagdibon tayo ng bangus, kailangan yung bangus na bibilhin natin yung fresh, no. Hindi yung na galing na sa frozen, kasi pag yung nabili niyo na bangus na galing sa frozen, no, paghatak niyo ng tinik, sasama yung laman. So sayang lang, malalasog yung malulasog yung laman ng ating bangus, no. So mas maganda kung bibili kayo ng bangus is yung fresh na bangus talaga. So okay, so tara, samahan niyo ako. Magdidibon tayo ng milk fish or bangus. So, okay, so kapag nagdibon tayo, no, so kailangan unahin muna natin yung itong part na to, yung ibabaw, kasi makikita naman natin na nakalutang yung tinik niyan. So dito, yan, tulad nito, ayan, kita nyo, maraming tinik yan. So dito na ilagay yung tinik. So unahin nyo muna yung itong bahagi na to, itong sa itaas, then sunod na dito sa baba, itong linya na to. So makakapa nyo yan kung may tinik pa o wala na, ano. So wala na. So dito proceed tayo dito sa ilalim. Yan. Itong pangalawang linya, ito, sundan natin to. So idiin nyo lang doon sa may bandang balat, no. Idiin nyo yung forceps nyo para maano yung tinik yun sa balat. Nakita nyo? So nakikita nyo, guys, hindi sumasama yung laman kasi fresh yung nabili nating So ito, may mga tinik-tinik to, tanggalin nyo to. Kita nyo. So madali lang guys, madali lang magdibon ng bangus, no. So sundan nyo lang ako, no, sa mga gustong matuto how to dibon bangus, no. So sundan nyo lang ako. Okay, dandahanin ko lang. Ayan, nakita nyo. Okay, so tapos na yung itong linya na to dito. So kapain nyo, wala nang tinik, no. So dito naman tayo sa part na to. So dito guys, yung maraming tinik. Okay, pag inikot nyo yon, inikot nyo to, idiin nyo yung unti yung laman. Ayan, para hindi sasama yung laman talaga. Yan, o. Ayan, kita nyo yan, daming tinik na yan. Okay, so pababa, ikot, diin yung kunting laman. Yan, oh, ang daming tinik, guys. Yan, oh. Ito pag nakain ng bata to, mahirap to, o kahit matatanda, no. So kailangan
safe tayo pag kumain ng ano, bangus, no? Masarap kainin ang bangus kapag walang tinik. Ayun, no? Sa simpleng paraan, no? Matututo kayong mag-debone ng bangus, no? So kahit kainin ng mga bata to, walang takot, walang pangamba, no? Dahil wala nang tinik to, no? Yan, no? So ganun lang kasimple mag-debone ng bangus, no? Alright, so pababa guys, pababa. Yan. Itong banda na to, maraming tinik to. Yan. Tandahanin lang natin para makita nyo. Ayan, oh. Tinik yan. Okay. So, pababa. Itong banda na to, dito maraming tinik. So, ikutin nyo lang. Ikot. Okay. O, kita nyo. Ito guys, tinik to. Yan, oh. Ito yung maraming tinik na part sa buntot, no? So, dito kayo pupuko sa area na to kasi maraming tinik to dito. Okay? So, diin lang. Press nyo lang konti yung laman para hindi sumama. Okay? So, ito. Dublihin nyo lang to dito kasi dito ang maraming tinik. Ayan. So, kita nyo. Okay. Ayan, oh. So, nakita nyo na, wala nang tinik ditong area na to. Okay? So, tapos na tayo dito sa area na to. So, kapain nyo guys, kapain nyo. Yan, pag wala na kayong makapa, ibig sabihin, wala nang tinik nyan. So, tandaan nyo, itong area na to, ito dito banda sa taas na to, ito yung may maraming tinik. Tsaka itong parte na to. So, nandito talaga yung pinakamaraming tinik sa bangus. No? Ayan, oh, may nakuha pa kong isa. So, pwede nyo balikan kung sa tingin nyo, mayroon pang ano, ito, wala na to. Okay? So, pag natapos nyo yung kabila guys, ikutin nyo lang yung bangus. Pag ganon. Okay? Magsisimula na naman tayo dito sa kabila. Okay? So, gaya ng sinabi ko sa inyo, unahin nyo yung pinakaibabaw. Yung ibabaw na tinik. Yan, yung lutang na tinik. Kita nyo? Dami ng tinik. Yan o. So, daanan nyo lang to dito. Kasi malalaki yung tinik dito. Ha? Ayan, daanan nyo lang to. May makukuha kayong tinik dito. Ayan guys, oh. Malaking tinik yan. So, yan ang dapat tinatanggal, no? Para hindi tayo mahirapan, no? So, itong banda na to, oh, marami itong tinik rin. So ito, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan ng kutsilyo ang kailangan dito. Yan. Anong purpose nito? Bakit ganito? Para hindi maputol yung tinik, no? Yan, no? Pag diin nyo dyan ganun, guys, maramdaman nyo na may tinik. Yan, no? Naramdaman ko dito. Yan, no? Maramdaman ng kutsilyo, nandito yung may tinik banda. Yan. So tingnan natin, ha? Kung marami pa talagang tinik. So papakita ko sa inyo. Ito, no? Yan guys, oh. Kita nyo? Ang daming tinik, no? So, yung area na yan, maraming tinik din yan, no? So, dito sunod. Yan, gaya ng sinabi ko sa inyo. Hanggang dito lang yung may tinik yan guys, ha? Yan, wala na, oh. Doon ito, tanggalin nyo to. Kasi malaking tinik to. So, takin nyo lang. Yan. So dito, itong portion na to, okay, wala na. Dito, wala na rin dito. Yan, o, wala na. So
So hanggang dito lang yung may tinik nito guys. Hanggang dito lang. Itong area na to. No, sa ibabaw wala nang tinik yan. Okay? So tapos na tayo doon sa area na yon. So dito na naman tayo sa pangalawang layer no. Ito, sundan natin to. Ayan. Papunta dito sa baba. Okay? Ito. So maraming tinik to dito guys. So maramdaman ko mayroon tinik. Okay? Yan o, nakita ko may tinik. Yan o. Ito yung tinik guys o. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag kutsilyo ang ginagamit nyo or kutsara, yan makikita nyo no, may tinik yan o. So hindi siya napuputol. No? Yan o. Okay? So kunin na natin yung tinik no. Dito manggagaling. Tapos isagad nyo sa balat ng bangus no. Ayan o, kita nyo, tinik yan. Maraming tinik yan. Okay. Then, ikot, dandahan. Yan o, kita nyo guys, ang daming tinik, no? Pag yan, nakain nyo, matinik kayo, nako, delikado yan. No? So, dito sunod, pataas lang. Okay. Ikot lang. Okay. Nakita nyo? Maraming tinik to guys oh. Ang lalaki oh. Yun. So ganun lang kadali guys no. Ganun lang kadali mag-debone no. Kailangan lang tiyaga no. Kailangan lang tiyaga. Okay. So ikot. Press konti yung laman. Okay. May makuha kayong tinik dyan oh. Kita nyo? No? So ito guys, since tinik to, tanggalin nyo naman to ang kutsilyo. Yan. No? Ito, tinik to. Huwag nyo ito isama kasi tinik to. Ito yung palikpik nya. So yan. Kita nyo? Yan yung tinik ng bangus no. Ang dami ng tinik ng bangus oh. So ito, balikan natin. Okay. Okay guys, oh. Ito, tinik na yan. So, kailangan alerto kayo pagdating sa mga tinik-tinik sa bangus, no? Kasi mahirap kumain pag natinik, no? Yari na, lalo na pag may mga anak, no? So, yan. Dito, tingnan nyo kasi may tinik din dito. Kaya dandahanin na natin, no? Ito guys, maraming tinik to ditong banda na to. Sa pinakaibabaw, no? Sa malapit sa kanyang ulo. Ayan, no? So, kita nyo? Okay. Pwede nyo pasadahan ulit. Dito. Okay, may nakuha pa ako dito sa taas. Oh. Okay, wala na. Yun, smooth na spot na yung ano natin. Okay. So, ito guys, punin nyo to. Kasi makat ito dito banda pag lalo na pag hindi mo nalagay sa ano to sa tracer, itong banda tanggalin nyo kasi makat ito guys. Ayan no. So napakadali lang mag ano mag dibon ng bangus no. Ayun no. Okay. So yan lang no. Dito guys, no, pag natuto kayo magano, natuto kayo magdibon ng bangus, no. Napakasarap kainin ng bangus. Oh. Malasa to. Lalo na pag ibabad nito, i-marinate niyo muna and then saka nyo na lulutuin, no. Babad niyo lang sa paminta, bawang,
paminta, bawang, kung walang kalamansi, vinegar, no? Maraming bawang. Then lagyan nyo ng ano guys, lagyan nyo ng luya, no? Dinikdik na luya ng pinong-pino para mas mabango ang inyong marinated boneless na bangos, no? Ito dadaanan ko lang, wala na tong tinik dito eh. So yan lang guys, no? Napakadali lang magano ng boneless na bangos. So kita nyo, no? Ayan, no? Wala na kayo makitang tinik dyan. Okay? Ayan, no? Wala na. Malinis pa, no? Mas malinis pa sa sikat ng araw yung ating boneless na bangos, no? Ayan, no? So ready to na to guys, no? I-marinate nyo lang. Nasa sa inyo na, no? Nasa sa inyo na kung gusto nyo yung i-marinate or idiretso na, lagyan na lang ng paminta, asin, kunting magic sarap, no? So talo-talo na tayo dyan, no? So ito na yun, no? Ito na. So muli, si Coach Bros ko naghatid sa inyo ng kunting kalaman, no? Regarding sa pagdidibon ng bangos. So alright, kita nyo guys, wala na, no? Okay na yung natin, bangos natin. Boneless na bangos, oh. Wala nang katinik-tinik, oh. Kahit kapain nyo yan, wala na. So mamaya, no? I-marinate ko to. Lagyan ko na to ng no? Lagyan ko na to ng paminta, bawang, kalamansi, kunting magic sarap, asin. Yun. Masarap na to guys. Masarap to, no? So wala na tayong pangamba, no? Wala na tayong takot, no? Kung kakain tayo ng boneless na bangos. So ito na guys, no? Tapos na tayo sa ating boneless na bangos, no? Alright, so hanggang sa susunod kong mga videos guys, no? Abang-abangan nyo na lang yung aking mga susunod na videos, and don't forget to subscribe my YouTube channel, no? Punta lang po kayo doon sa aking channel, no? Sa John Wall TV, no? John Wall TV. So ako lang nag-iisang John Wall na Bisaya, no? So andun, marami na akong videos ron guys. Mayroon na akong 16 uploads na videos na nang nagawa ko doon. So iba't ibang klase ng pagluluto, nagdidibon, gagawa ng iba't ibang klase ng kilawin, no? Saka yung pagluluto, no, na masimpleng paraan lang na hindi naman masyadong mahal, no? Kayang-kaya, abot presyo ang halaga ng ating mga kababayang Pilipino. Alright, so ganun lang guys, no? Napakadali lang. Kung gusto niyo magkilaw ng bangos na boneless, ito ang gagawin niyo guys, no? Mayroon akong in-upload na videos dyan na kilawin boneless na bangos ala Brusco. So tingnan nyo guys, makikita nyo kung paano ko ginawa yung napakasarap na kilawin, no? So hanggang dito na lang guys ang aking tutorial about sa pagdidibo ng milk fish or bangos, no? Bangos na masarap. So ito na guys, hindi na kayo matatakot kumain ng bangos, no? Nakakatiyak kayo, nakakasigurado kayo na wala ng tinik, 100% yan. Okay? So hanggang sa muli kong mga videos guys, ito si Coach Bros ang nagsasabing bye-bye. Bye-bye. Luzon, Visayas, Mindanao, no? Sa lahat ng mga viewers ko dyan, don't forget to subscribe my YouTube channel, no? And my FB page, no? Sa mga reels ko, marami akong upload na doon sa aking reels, no? So maraming salamat sa lahat ng mga viewers ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, bye-bye.